Hi guys! Since marami pong nagtatanong sa akin ng requirements for application ng Korean citizenship, ito na yan. Medyo natagalan nga lang, pasensya na po. Sobrang busy ko kasi nung mga nagdaang araw. Hindi ko na siya talaga maasikaso. Pero ayan, siningit ko na. Actually, marami na pong humingi nito sa akin. Sinesend ko naman sa kanila. Kaso, pag nasend ko sa kanila, bumabalik pa rin sa akin, tumatawag pa rin. Kasi hindi daw nila masyadong maintindihan. So, para maiwasan or mabawasan yung trabaho ko sa pag-explain sa kanila isa-isa, gagawa na lang ako ng video, no? Pero kung kailangan nyo po ng list, magsabi lang po kayo and isesend ko sa inyo, or kung hindi nyo naman ako ma-reach, hindi nyo ako makontak, pwede po kayong tumawag sa Immigration Office 1345 or magsadya po kayo sa Immigration Office and pwede po kayong humingi ng mga requirements doon, list of requirements. So, ito na. So, unahin natin na i-discuss yung application for citizenship nung mga okay pa ang pagsasama nila ng asawa nila. Hindi pa namamatay yung asawa, hindi pa divorce, or hindi pa nawawala yung asawa. Ibig sabihin, normal yung pagsasama nila. Or kahit hindi normal, nakahiwalay man kayo, pero sa papel, okay pa naman kayo. So, ito yun. Sino-sino ba yung maaari nang mag-apply? Guys, dapat at least naka 2 years mahigit kayong naninirahan sa Korea after nyong ma-receive yung inyong ARC, F6 visa ARC. After ninyong ma-register as F6, dapat maka 2 years kayo mahigit na naninirahan sa Korea. Or, pwede rin naman na naka 3 years na kayo. 3 years na yung nakalipas simula nung ikinasal kayo ng inyong asawa. Tapos, pero hindi pa kayo hindi kayo nakapag-stay ng 2 years dito sa Korea. 1 year kayo, halimbawa, 1 year kayo nag-stay sa Pilipinas. Tapos, 1 year kayong nanirahan dito sa Korea, tapos yung 2 years nyo, the rest, dun na kayo sa Pinas. Pero 3 years na kayong kasal, di ba? 3 years na nakalipas, maaari din po kayong mag-apply nun. And then, yung ibang mga, I think yun lang yung pinakamahalaga dito. So, pag hiningi nyo po yung mga requirements, list of requirements, mababasa nyo naman dito. Lampasan ko na lang, no? Kasi masyadong mahaba. Yung mahalaga lang, guys, yung sasabihin ko sa inyo, may kodigo na ako. Gumawa ako ng aklat. So, ito na, Kung kailangan nyo, sabihin nyo lang. Binibenta ko to. Ginawang negosyo, syempre, pinag-aralan ko yan, So, yun na yun. Okay. So, before kayo mag-apply for citizenship, guys, unahin nyo munang kunin yung mga requirements na manggagaling sa Pilipinas. Kasi medyo matagal yon, and hindi naman katulad dito sa Korea na pag pumunta kayo sa munisipyo, bibigay na agad sa inyo, diba, right away. Sa Pinas kasi medyo matagal pa. So, unang-una, kumuha muna po na kayo ng NBI. Yung NBI dapat naka-apostille yun, ha. Tapos, yung inyong birth certificate na PSA. Minsan, hinihingi din po yung marriage certificate. Kaya, kumuha na din po kayo ng marriage certificate. PSA din po yun. So, 3 po yung documents na manggagaling sa Pilipinas. Pinakamahalaga, NBI. At saka yung birth certificate. Tapos, ito, marriage certificate, pang singit na lang yan. Pwedeng kunin, pwedeng hindi. Pero, dapat set yung 3 na yan para sure hindi kayo balik-balik. Kapag meron na po kayo niyan, dalhin na dito sa Korea and then ipa-translate nyo po to Korean. Tapos, kapag naka-translate na sa Korean, dapat hihingi kayo ng translation certificate na manggagaling doon sa nag-translate at saka yung ID nung nag-translate. Guys, hindi pwede na ikaw mismo yung magtra-translate ng document mo, ha? Dapat ibang tao. So, kapag okay na yun, kompleto na yung 3 na yun, so mag-umpisa na po kayo mag-prepare ng mga documents naman dito sa Korea. So, eto na. So, ano yung mga requirements na dapat nyong ihanda dito sa Korea? Yung iba kasi meron naman na kayo, like yung inyong passport, yung original at saka yung Xerox copy, and then yung inyong alien registration card, meron naman na po kayo niyan. And then, picture. Dapat meron po kayong picture 4x5 by 3.5 cm po yun. Dapat colored. 1 piraso lang naman. Tapos, ang bayad sa application is samship manon.
And then, yung application form, meron na din po yan. Meron sa immigration, meron din po sa akin. Tapos, yun. Next naman, i-prepare ninyo yung documents ng inyong asawa. So, itong documents ng inyong asawa, minsan, pag hindi kayo okay ng asawa nyo kasi hindi kayo makapag-apply kasi hindi kayo bibigyan ng inyong asawa. Like, yung Gibbon Jungmyung. So, eto na ha, lista nyo. Kung gusto nyo maglista, pero naman nasabihin nyo lang sa akin. Bala na po kayo guys. Ito, isa-isahin ko ha. Gibbon Jungmyung. So, ito yung basic certificate na tinatawag in English. Tapos, Kajok Kwangge Jungmyung. So, sa asawa nyo to ha. Family certificate. Honin Kwangge Jungmyung. So, ito yung marriage certificate dito sa Korea. Tsaka, Jumin Dungnok Tungbon. Ito yung resident registration certificate. So, yung mga documents na yan kasi, may mga munisipyo na nagbibigay sila kahit wala yung asawa, meron din na hindi. Kailangan dala nyo yung ID ng inyong asawa. Kaya guys, dapat okay yung relation nyo sa inyong asawa para makakuha kayo nitong mga requirements na to. And then, kung meron po kayong anak, kailangan din po ng Kajok Kwangge Jungmyungso or yung family certificate na nakapangalan sa inyong anak. So, kung anak nyo ay 3, di 3 family certificate din ng inyong anak yung nakapangalan sa kanila. And then, another is, hindi naman to talaga pilso or required talaga. Pero minsan may mga officer na humihingi nito sa isang bond paper or 2 bond paper. I-ano nyo, dapat documented. Maglagay po kayo ng mga picture ninyong mag-asawa na yung medyo happy-happy kayo. Yung mga ganun na pictures. Tapos may mga conversation kayo doon na mga sweet ganun. And then, yung mga family pictures, yung mga kasal, maganda yung picture nyo nung kinasal kayo with your family, mga ganon, kumakain, namamasyal. Ilagay nyo lang po sa isang bond paper or 2 bond paper and then i-attach nyo na po dito. Minsan hinihingi nila yan, minsan hindi. Pero isama nyo na lang din. And then, so yun po yung documents ng inyong asawa. Sumunod naman po ay yung sa Sengge Eugene Nungyok, itong Jaryo. So ito yung related sa financial. Kung financially capable po ba kayo or may capability po ba kayo na manirahan dito sa Korea, kaya nyo bang buhayin ang inyong sarili? Yun yung mga ganon. So, yung iba kasi, dahil dito, kaya hindi sila makapag-apply for citizenship kasi natatakot sila, iniisip nila na wala sila. Pero actually guys, marami namang paraan. Pwede kayong mamili. Hindi siya kailangan required na kailangan meron kayo nito lahat. So, may pamimilian kayong 3. Yung una, kung meron po kayong Samchon Manon or 30 million sa inyong bank account, meron kayong ipon, meron kayong time deposit, meron kayong Jungkon. Hindi ko alam kung ano nga ba yan. Basta yun na yun. Jungkon. Yun, meron kayo niyan. Samchon Manon, pasado na, okay na po kayong mag-apply kasi na-reach nyo yung hinihingi nila. Kung wala naman po kayong Samchon Manon, meron lang kayong Chon Manon or kung magkano meron kayo, okay lang din. Prepare nyo po yan, dalhin nyo. And then, tapos, kung meron naman kayong mga ari-arian, yung amount ng inyong ari-arian, pwede din po ninyong gamitin yon. So, mga documents lang na may kinalaman dun yung inyong dadalhin. Tapos, isama nyo na din yung konting ipon ninyo kung meron man kayo. Tapos, kung inyong amount naman na inyong ari-arian, maliit pa rin, hindi abot ng Samchon Manon. So, kung may trabaho naman kayo, so, maaari po kayong humingi ng Jejik Jungmyungso or yung employment certificate dun sa company na pinagtatrabahuhan nyo at saka yung business registration certificate ng company. Dapat set po yan yung Jejik Jungmyungso at saka yung Saob Tungnokjung ng inyong company. Dapat set yan. Pero kung wala pa kayong trabaho, magtatrabaho pa lang kayo, pwede po kayong humingi ng tinatawag na 취업 예정 사실 증명. So, yung proof na talagang magtatrabaho na kayo doon, pwede kayong humingi niyan doon sa company na pagtatrabahuhan niyan nyo. So, yun guys, yung 3 na yun, pwede kayong mamili. Pero kung hindi sapat, i-sum up nyo lang. Pag samasamahin nyo yun, i-ensure naman makakapasok kayo. Yun ang iba na alam mo yun, yung mga low income family nga nakakapag-apply di ba? So, yun. Huwag po kayong mag-alala dun. Lahat naman ng bagay na gagawa ng paraan. So, kung meron na po kayo nun, di go na po tayo sa sunod, di ba?
Another requirements naman yung 가족 관계, bakit nabubulol ako? 가족 관계 통보소. So, ito naman ay, fill upan nyo lang po ito. Huwag kayong mamroblema dyan. Tapos, ano pa ba? Wala na. Yun lang guys yung i-prepare nyo. Sobrang easy, diba? Yun lang, iba talaga medyo nakikinig sila sa mga kapitbahay, sa mga sabi-sabi ng iba, kaya hindi hanggang ngayon. Hindi pa rin sila nakakapag-apply or hindi pa rin sila Korean citizen. Okay. Next is, ano pa bang mahalaga? Wait lang ha. May mga nagsasabi, sabi-sabi na kapag naka 20 years ka na daw dito sa Korea, parang exempted ka na sa lahat. Pwede ka na maging Korean citizen. Guys, hindi totoo yun. Okay? Meron naman talaga yung words na pag naka 20 years ka dito. May gano'n naman. Pero yun ay sa NBI. Kapag 20 years ka nang naninirahan dito sa Korea, tapos ka naman, legal ka naman, alam mo, hindi ka naman TNT, so no need mong kumuha or magpasa ng NBI kapag nag-apply kayo ng citizenship. Okay? So, hindi ibig sabihin na naka 20 years ka dito, exempted ka na sa interview or kung anumang mga requirements and kukuha ka na lang ng ID. Hindi ho totoo yan. And then, ano pa? Okay, dumako naman tayo sa interview. And isa pa din yan sa kinatatakutan ng iba kaya hindi sila makapag-apply. Kasi iniisip nila na kailangan talaga ng KIIP. Yung KIIP kasi medyo matagal yun, mahabang process, kailangan nyo pang mag-exam ganito, ganyan. Pero alam nyo, kapag okay naman yung relationship nyo ng inyong asawa, hindi pa kayo divorce, hindi kayo hiwalay, hindi pa namamatay ang asawa nyo, hindi nawawala yung asawa nyo, privilege po kasi yon ng mga katulad nyo, F6-1, na no need nyong kumuha ng written exam. Interview lang yung kailangan nyo, so bakit kayo nagwo-worry, diba? Mag-aral lang po kayo, mag-prepare lang po kayong mabuti for interview. So, yun lang yung kailangan nyong maipasa. Hindi po compulsory na kukuha kayo ng KIIP kapag hindi pa naman kayo divorce. So, bakit pa kayo magpapakahirap? No, pwede namang interview lang, di ba? Kasi isipin nyo, pero kung gusto nyo talaga mag-KIIP, okay naman, walang problema, walang pumipigil sa inyo. Sinasabi ko lang na hindi nyo talaga kailangan yun. Interview lang yung inyong paghandaan. Pero kung talagang gusto nyong alamin pa or gusto nyo pang makilala ng mas malalim pa ang Korea, gusto nyong alamin yung mga history, mga ganito, ganyan, ay go! Mag-take po kayo ng KIIP. O, gusto nyo pong mag-aral ng KIIP, meron po silang naka-assign na date kung kailan kayo pwedeng mag-apply, kung kailan kayo pwedeng mag-take ng examination. So, makikita nyo naman po yan sa makikita nyo yan sa website nila. Search nyo lang po KIIP and lalabas naman po yung website nila. Mababasa nyo dun. Yun. And then, ano pa ba? So, yun na nga yun. Yun lang po. And, kapag nag-apply na po kayo ng citizenship, na ipasa nyo na yung inyong requirements, yung interview po ay parang 3 beses yata sa isang taon. Wait. Parang 3 times ngayon tayo, guys. So, yun na. O, diba, ang dali lang. Kapag naipasa nyo na yan, maghintay lang po kayo ng ilang buwan and pwede na kayo maging Korean. Then, after nyong maging Korean citizen na, natanggap nyo na yung ID nyo, edi magpa-change na po kayo ng name. And, yun na nga. Parang hindi ko alam kung may nalimutan pa ako, pero kung meron pa po kayong ibang katanungan, i-message nyo lang po ako. Paki-follow nyo na lang din po yung aking YouTube channel. And then, pag gusto nyo ng list of requirements, PM lang po kayo. And kapag mag-a-apply na kayo, kailangan nyo ng translation, ay mag-message lang din po kayo. Pag-usapan natin yan. So guys, eto na. Bye-bye na po. Hanggang sa uulitin. Bye-bye.